Sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng malalawak na palayan at taniman ng kamote, naninirahan ang isang matandang magsasaka na kilala sa pangalang Tatay Noli. Siya ay payat, maitim sa sikat ng araw at bakas sa kanyang mukha ang mahabang taon ng pakikibaka sa buhay. Sa kabila nito, ang kanyang mga mata ay puno ng kabutihan at pag-asa. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gumigising na si Tatay Noli. Tahimik niyang binubuksan ang pintuan ng kanilang maliit na kubo na gawa sa kawayan at nipa. Humihigop siya ng malamig na hangin habang pinagmamasdan ang kanyang taniman, ang kanyang tanging yaman at pag-asa. Mayroon siyang maliit na bahagi ng lupa na kanyang sinasaka. Dito siya nagtatanim ng palay at kamote. Hindi man kalakihan ng kanyang ani, sapat na ito upang mabuhay sila ng kanyang pamilya kahit papaano. Ngunit sa mga nagdaang buwan, tila sinubok ang kanyang katatagan. Madalas na kulang ang ulan at kung minsan naman ay sobra ang init ng araw. Ang kanyang mga pananim ay hindi lumalaki ng maayos. Ang mga palay ay naninilaw bago pa man magbunga at ang mga kamote ay maliliit at hindi sapat upang maibenta sa pamilihan. Sa kabila ng lahat, hindi nawawalan ng pag-asa si Tatay Noli. Basta't may lupa, may buhay. Madalas niyang sabihin sa kanyang sarili habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. May asawa si Tatay Noli na si Aling Sela at isang anak na dalagitang si Lina. Ang kanyang asawa ay tumutulong sa bahay at kung minsan ay sumasama sa bukid. Si Lina naman ay nag-aaral sa kalapit na paaralan, bagamat madalas itong hindi makapasok dahil sa kakulangan ng baon. Isang hapon, habang pauwi si Tatay Noli mula sa bukid, dala ang ilang piraso ng kamote at kaunting palay na kanyang naani na pabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung paano niya maibebenta ang kanyang ani. Maliit ito at hindi maganda ang kalidad. Alam niyang hindi ito papansinin ng mga mamimili sa bayan. Pagdating niya sa kanilang kubo, sinalubong siya ni Lina. "Tatay, may pagkain po ba tayo ngayon?" Tanong nito, may halong pag-aalala. Ngumiti si Tatay Noli kahit mabigat ang kanyang dibdib. "Meron pa naman anak. Kakain tayo ng kamote mamaya." Hindi na umimik si Lina, ngunit halata ang lungkot sa kanyang mukha. Kinagabihan, habang sila'y kumakain ng pinakuluang kamote, tahimik ang paligid. Tanging tunog ng kuliglig at malamig na hangin ang maririnig. Sa isip ni Tatay Noli, umiikot ang kanyang mga alalahanin. Paano kung tuluyan nang hindi tumubo ang kanyang mga pananim? Paano na ang kanyang pamilya? Nang gabing iyon, hindi agad nakatulog si Tatay Noli. Lumabas siya ng kubo at naupo sa isang lumang bangko. Pinagmasdan niya ang madilim na kalangitan na puno ng mga bituin. Sa kanyang puso, taimtim siyang nanalangin. "Sana po ay gabayan ninyo kami. Kahit kaunting tulong lang po." Habang siya'y nakaupo, napansin niya ang isang kakaibang liwanag sa may gilid ng kanyang taniman. Sa una, inakala niyang ito'y alitap-tap lamang, ngunit napansin niyang mas maliwanag ito at tila gumagalaw ng dahan-dahan. Tumayo si Tatay Noli at dahan-dahang lumapit. Habang siya'y papalapit, lalong luminaw ang anyo ng liwanag. Ito ay tila isang maliit na nilalang na kumikislap, ngunit hindi niya maaninag ng maayos. Biglang huminto ang liwanag at tila nag-anyong tao. Isang maliit ngunit malinaw na anyo ng isang nilalang na hindi pangkaraniwan. Napaatras si Tatay Noli sa takot at pagtataka. Sino ka?" Nanginginig niyang tanong. Ngunit hindi sumagot ang nilalang. Sa halip, ito'y ngumiti at dahan-dahang tumingin sa kanyang taniman ng palay at kamote. Pagkatapos ay muli itong nagliwanag ng mas maliwanag at sa isang iglap, ito'y naglaho. Natigilan si Tatay Noli. Hindi niya alam kung panaginip lamang ba iyon o totoo. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanilang kubo, dala ang kaba at pagkamangha.
Kinabukasan, maaga siyang nagpunta sa kanyang bukid. Ngunit pagdating niya ron, napahinto siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga pananim na dati naninilaw at nanghihina ay tila biglang sumigla. Ang mga dahon ay naging luntian at sariwa. Ang mga kamote ay tila lumaki ng hindi pangkaraniwan. Napakurap si Tatay Noli. Iniisip kung tama ba ang kanyang nakikita. Lumuhod siya at hinawakan ang lupa. Hindi ito pangkaraniwan, bulong niya sa sarili. Sa kanyang puso, unti-unting sumibol ang isang kakaibang pag-asa at kasabay nito, ang tanong, ano ang tunay na nakita niya kagabi? At sino ang mahiwagang nilalang na iyon? Hindi pa niya alam, ngunit ang gabing iyon ang simula ng isang kakaibang pagbabago sa kanyang buhay. Isang pagbabago na magdadala sa kanya sa mundo ng hiwaga, kababalaghan, at hindi inaasahang kapalaran. Ang simpleng magsasaka na si Tatay Noli ay malapit nang makatagpo ng isang nilalang na magpapabago sa kanyang kapalaran. Isang engkantong may kakaibang layunin sa kanyang palay at kamote. At sa pag-usbong ng kanyang pananim, kasabay ding umuusbong ang isang lihim na matagal nang nakatago sa kanilang lupain. Maagang maaga pa lamang ay nasa bukid na si Tatay Noli. Hindi pa sumisikat ng tuluyan ang araw, ngunit tila may kakaibang sigla sa kanyang dibdib. Ang alaala ng mahiwagang liwanag na kanyang nasaksihan kagabi ay hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan. Pagdating niya sa kanyang taniman, muli niyang nasilayan ng pagbabago. Ang mga palay ay nakatayo ng tuwid at tila sumasabay sa marahang ihip ng hangin. Ang mga kamote naman ay tila mas mataba at mas malusog kaysa dati. Hindi niya maiwasang mapangiti. Salamat po, bulong niya habang nakatingala sa langit. Sa pagkakataong iyon, nagpasya si Tatay Noli na subukan muling mag-ani. Maingat niyang hinukay ang lupa at isa-isang kinuha ang mga kamote. Laking gulat niya nang makita ang laki at kinis ng mga ito. Ang mga palay naman ay tila handa ng anihin, punong-puno at mabibigat ang mga uhay. Sa loob lamang ng ilang oras, nakapuno siya ng 2 sako ng palay at isang malaking bilao ng kamote. Hindi niya akalain na sa ganitong kalagayan ng kanyang bukid ay makakaani siya ng ganito karami. Ngunit kasabay ng kanyang tuwa ay ang pag-aalala. Sino kaya ang bibili nito? Tanong niya sa sarili. Alam niyang hindi basta-basta tatanggapin ng mga mamimili sa bayan ang kanyang ani, lalo na't dati ay hindi maganda ang kalidad ng kanyang produkto. Ngunit ngayon, tila kakaiba ang lahat. Habang siya ay nagpapahinga sa ilalim ng isang punong mangga, may narinig siyang yabag mula sa likuran. Dahan-dahan siyang lumingon. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo sa di kalayuan. Nakasuot ito ng kakaibang kasuotan. Tila makaluma ngunit malinis at maayos. Ang kanyang balat ay maputla at ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang. Hindi ito mukhang taga-baryo. Magandang umaga, bati ng lalaki sa mahinahong tinig. Napatayo si Tatay Noli. Magandang umaga rin po. Sino po kayo? Tanong niya, may halong pag-iingat. Ngumiti ang lalaki. Ako'y isang manlalakbay lamang. Napadaan ako rito at napansin ko ang inyong mga pananim. Saglit na natahimik si Tatay Noli. Hindi po kalakihan ang ani ko pero kung may kailangan po kayo. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sasabihin ay agad na sumagot ang lalaki. Nais kong bilhin ang lahat ng inyong palay at kamote. Nagulat si Tatay Noli. Lahat po? Tanong niya. Hindi makapaniwala. Tumango ang lalaki. Oo, lahat. Napakamot sa ulo si Tatay Noli. Hindi po kaya mahal? Hindi naman po ito ganon kaganda para ibenta ng mahal. Ngumiti ang lalaki, ngunit may kakaibang lalim ang kanyang tingin. Ako na ang bahala sa halaga. Sabihin ninyo lamang kung magkano. Natahimik si Tatay Noli. Hindi siya sanay magpresyo ng mataas. Sa katunayan,
Madalas ay halos ipamigay na lamang niya ang kanyang ani upang hindi masayang. Kung ganoon po, kahit ano na lang pong ibigay ninyo. Mahina niyang sagot. Dahan-dahang inilabas ng lalaki ang isang maliit na supot mula sa kanyang kasuotan. Inabot niya ito kay Tatay Noli. Para sa inyong ani. Tinanggap ito ni Tatay Noli at agad niyang binuksan. Napanganga siya sa kanyang nakita. Sa loob ng supot ay mga gintong barya, makikintab at tila bago. Hindi po ito maaari, gulat niyang sabi. Ngumiti lamang ang lalaki. Karapat dapat iyan sa inyong sipag at tiyaga. Pero sobra-sobra po ito. Hindi ko po kayang tanggapin. Hindi sobra. Putol ng lalaki sa kanyang sasabihin. Sapat lamang iyon para sa inyong pinaghirapan. Hindi makapagsalita si Tatay Noli. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa huli, dahan-dahan niyang tinanggap ang supot. Maraming salamat po. Mahina niyang sabi. Tumango ang lalaki. Babalik ako, sabi nito. Kung meron pa kayong ani, nais ko pa ring bumili. Babalik po kayo? Tanong ni Tatay Noli. Ngunit bago pa siya makakuha ng sagot, ang lalaki ay unti-unting naglakad palayo. Hanggang sa tila naglaho sa likod ng mga puno. Napakamot si Tatay Noli. Ang bilis naman. Pag-uwi niya sa kanilang kubo, agad niyang ipinakita ang supot ng ginto kay Aling Sela at Lina. Galing po ito sa isang mamimili, paliwanag niya. Hindi makapaniwala si Aling Sela. Totoo ba ito? Ginto talaga? Oo, sagot ni Tatay Noli. Hindi ko rin alam kung bakit ganito kalaki ang ibinayad niya. Si Lina naman ay napangiti. Tatay, baka po swerte na natin ito. Ngunit sa kabila ng saya, may kakaibang pakiramdam si Tatay Noli. Ang lalaki, ang kanyang mga mata, ang kanyang biglaang paglitaw at pagkawala. Hindi iyon pangkaraniwan. Kinagabihan, muli siyang lumabas ng kubo at tumingin sa kanyang bukid. Tahimik ang paligid, ngunit tila may nagmamasid. Sa di kalayuan, muli niyang nakita ang munting liwanag na sumasayaw sa hangin. At sa pagkakataong iyon, malinaw na sa kanyang isip, may kaugnayan ang mahiwagang nilalang na iyon sa misteryosong mamimili. At sa puso ni Tatay Noli, unti-unting nabuo ang isang tanong. Ang taong bumili ng kanyang ani, tao nga ba talaga? Hindi mapakali si Tatay Noli ng gabing iyon. Habang nakahiga sa kanilang kubo, paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan ang mukha ng misteryosong mamimili. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila may kakaibang hatak ang presensya nito. Parang hindi pangkaraniwang tao. Tahimik na natutulog sina Aling Sela at Lina, ngunit siya'y gising na gising. Sa labas, maririnig ang marahang ihip ng hangin at ang huni ng mga kuliglig. Muli siyang bumangon. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at lumabas. Ang buwan ay maliwanag at tila nagbibigay liwanag sa buong bukirin. Ngunit higit pa roon, muli niyang nakita ang pamilyar na liwanag sa gilid ng kanyang taniman. Hindi na siya nag-atubiling lumapit. Habang papalapit siya, ang liwanag ay unti-unting lumilinaw. Hanggang sa muli itong naganyong maliit na nilalang na kumikislap. Sa pagkakataong ito, hindi na siya gaanong natakot. Sino ka ba talaga? Tanong niya. Mas matatag na ang tinig. Ang nilalang ay dahan-dahang lumutang sa harap niya. Ang anyo nito ay parang isang maliit na tao, ngunit ang balat ay kumikislap na parang binudburan ng alikabok ng bituin. Ako ang nagbabantay sa lupaing ito. Sagot nito sa isang tinig na malumanay ngunit malinaw. Napahinto si Tatay Noli. Nagbabantay? Ulit niya. Tumango ang nilalang. Matagal ka nang nagsasaka rito. Nakita namin ang iyong sipag, ang iyong kabutihan, at ang iyong pagtitiis. Sino ang kami? Tanong ni Tatay Noli.
Ngumiti ang nilalang. Ang mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Napalunok si Tatay Noli. Engkanto? Mahina niyang sabi. Hindi sumagot ang nilalang, ngunit ang ngiti nito ay sapat na upang kumpirmahin ang kanyang hinala. Kung ganoon, kayo ba ang dahilan kung bakit gumanda ang aking mga pananim? Tanong niya. Hindi namin binago ang iyong lupa. Sagot ng nilalang. Pinatibay lamang namin ang biyayang matagal nang naroon. Napaisip si Tatay Noli. Pero bakit ako? Tanong niya. Marami namang magsasaka sa baryo. Hindi lahat ay may pusong tulad mo. Sagot ng nilalang. Hindi lahat ay patuloy na nagsisikap kahit walang katiyakan. Natahimik si Tatay Noli. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Maya-maya, muli siyang nagtanong. Ang lalaking bumili ng aking ani, kilala mo ba siya? Sandaling natahimik ang nilalang. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumango. Isa siya sa amin. Naramdaman ni Tatay Noli ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Engkanto rin siya? Oo, sagot ng nilalang. Ngunit hindi siya tulad ng iba. Siya ang tagapag-ingat ng mga ani. Ang pumipili kung alin ang may halaga at alin ang hindi. Kung ganoon, bakit niya binili ang aking ani ng ganoon kamahal? Tanong ni Tatay Noli. Dahan-dahang lumutang ang nilalang palapit sa kanyang mga pananim. Dahil ang iyong ani ay hindi lamang bunga ng lupa, sabi nito. Ito ay bunga ng iyong puso. Hindi agad nakaimik si Tatay Noli. Ngunit may isa pang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. May kapalit ba ito? Direkta niyang tanong. Huminto ang paggalaw ng nilalang. Lahat ng biyaya ay may kaakibat na pananagutan, sagot nito. Napakapit si Tatay Noli sa kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin? Darating ang araw na hihingin sa iyo ang isang bagay. Paliwanag ng nilalang. Hindi ginto, hindi ani, kundi isang bagay na higit pa ron. Nanlamig si Tatay Noli. Ano yon? Ngunit hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip, ito'y tumingin sa kalangitan. Tila may pinakikinggan. Hindi pa oras upang malaman mo, sabi nito. Ngunit tandaan mo, ang lahat ng ito ay hindi aksidente. Unti-unting lumiwanag ang katawan ng nilalang. Maghanda ka, dagdag nito. Sapagkat ang biyayang natanggap mo ay simula pa lamang. At ang lalaking iyon, babalik siya. Pagkatapos ng mga salitang iyon, ang nilalang ay naglaho sa hangin, parang usok na tinangay ng malamig na simoy. Naiwan si Tatay Noli sa gitna ng kanyang bukid, tulala at puno ng tanong. Hindi na siya nakabalik agad sa kanilang kubo. Umupo siya sa lupa at pinagmasdan ang kanyang mga pananim. Sa unang pagkakataon, ang biyayang kanyang natanggap ay hindi lamang nagdala ng saya, kundi pati ng pangamba. Ano ang kapalit ng lahat ng ito? At handa ba siyang harapin iyon? Sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang bigat ng isang bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ngunit isang bagay ang tiyak. Ang kanyang simpleng buhay bilang magsasaka ay hindi na kailanman magiging katulad ng dati. At ang misteryosong engkantong mamimili ay may layuning higit pa sa pagbili ng kanyang ani. Lumipas ang ilang araw mula nang makausap ni Tatay Noli ang mahiwagang nilalang sa kanyang bukid, ngunit hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan ang mga sinabi nito. Ang mga salitang may kapalit ay tila paulit-ulit na bumabalik sa kanyang pandinig. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang kanyang pagsasaka. Sa tulong ng hindi may paliwanag na biyaya, lalo pang sumigla ang kanyang taniman. Ang mga palay ay nagsimulang magbunga ng sagana at ang mga kamote ay lalong dumami at lumaki. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi na lamang sapat ang kanyang ani. Sobra-sobra pa ito. Dahil dito, nakabili si Aling Sela ng mas maayos na pagkain
at si Lina ay nakapasok na muli sa paaralan ng may baon. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, may isang bagay na hinihintay si Tatay Noli. Ang pagbabalik ng misteryosong mamimili. Isang hapon, habang siya ay nagbubuhat ng bagong aning palay, may narinig siyang pamilyar na tinig mula sa likuran. "Magandang araw, Tatay Noli." Parang kinabahan ng kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumingon. Naroon muli ang lalaki. Nakasuot ng parehong kasuotan. May maamong mukha ngunit may kakaibang kinang ang mga mata. "Bumalik po kayo," sabi ni Tatay Noli, pilit na pinapakalma ang sarili. "Oo," sagot ng lalaki. "Tulad ng aking sinabi." Napatingin ang lalaki sa mga sako ng palay at mga nakahandang kamote. "Mas marami ang inyong ani ngayon," sabi nito. "Oo nga po, hindi ko rin alam kung paano nangyari," sagot ni Tatay Noli. Ngumiti ang lalaki. "Alam mo," sabi nito, "ang lupa ay may sariling alaala at kapag ito'y minahal, nagbibigay ito ng higit pa sa inaasahan." Hindi agad sumagot si Tatay Noli. Sa halip, pinagmasdan niya ang lalaki. "Bibilin niyo po ulit?" tanong niya. "Oo, lahat." Ngunit sa pagkakataong ito, hindi agad natuwa si Tatay Noli. May naaalala siyang sinabi ng maliit na nilalang, may kapalit. "Bago po yon," maingat niyang sabi. "Maaari po ba akong magtanong?" Tumango ang lalaki. "Ano po ba talaga kayo?" Diretsong tanong ni Tatay Noli. Saglit na natahimik ang paligid. Ang hangin ay tila huminto at ang mga dahon ng palay ay hindi na gumalaw. Ang lalaki ay dahan-dahang ngumiti. "Kung sasabihin kong ako'y isang tao, maniniwala ka ba?" tanong nito. Hindi sumagot si Tatay Noli. "Kung sasabihin ko namang hindi, matatakot ka ba?" dagdag nito. "Hindi po," sagot ni Tatay Noli, bagamat may kaba sa kanyang dibdib. "Mas gusto ko pong malaman ang totoo." Tumango ang lalaki. "Ako ay isang engkanto," payapang sagot nito. "Isang tagapangalaga ng kasaganaan sa lupaing ito." Hindi na nagulat si Tatay Noli. Sa halip, tila may bahagi sa kanya na matagal nang naghihintay sa sagot na iyon. "Kaya po pala," bulong niya. "Hindi lahat ng engkanto ay nananakit," dagdag ng lalaki. "May ilan sa amin na tumutulong, lalo na sa mga taong karapat-dapat." "Karapat-dapat po ba ako?" tanong ni Tatay Noli. "Hindi ka sakim," sagot ng engkanto. "Hindi ka nangaapi. At higit sa lahat, hindi ka sumusuko." Napayuko si Tatay Noli. Ngunit muli niyang naalala ang isang bagay. "Kung ganon po, ano po ang kapalit ng lahat ng ito?" tanong niya. Mas mabigat ang tinig. Sa unang pagkakataon, nawala ang ngiti sa mukha ng engkanto. "Hindi ka ba kontento sa biyayang iyong natatanggap?" tanong nito. "Kontento po ako," sagot ni Tatay Noli. "Ngunit ayokong dumating ang araw na hindi ko kayang bayaran ang utang na hindi ko alam." Tahimik ang engkanto. Pagkatapos ay dahan-dahan itong lumapit kay Tatay Noli. "May araw na hihingin ko ang iyong tulong," sabi nito. "Hindi ngayon, hindi bukas, ngunit darating iyon." "Anong tulong po?" tanong ni Tatay Noli. "Kapag dumating ang oras, malalaman mo." Nanlamig muli ang kanyang pakiramdam. Ngunit hindi siya umatras. "Kung makakabuti po iyon, handa akong tumulong," sabi niya. Ngumiti muli ang engkanto. Ngunit sa pagkakataong ito, tila may kasamang lungkot ang ngiti nito. "Yan ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili." Muling inilabas ng engkanto ang supot ng ginto at iniabot ito kay Tatay Noli. Mas marami ito kaysa noong una. Ngunit bago pa ito tuluyang kunin ni Tatay Noli, sandali siyang nagatubili. "Kung sakaling hindi ko po kayang ibigay ang inyong hihingin," mahina niyang sabi,
Hindi sumagot agad ang engkanto. Sa halip, tumingin ito sa malawak na bukirin, parang may iniisip na malalim. Darating ang panahon na ang puso mo ang magpapasya, sagot nito. At doon mo malalaman kung sino ka talaga. Matapos iyon, iniwan ng engkanto ang ani. Tila kusa itong nawala sa mga sako, parang tinangay ng hangin. Napanganga si Tatay Noli. Sa isang iglap, wala na ang kanyang mga ani. Ngunit kapalit nito ay ang mabigat na supot ng ginto sa kanyang kamay. Paglingon niya, wala na rin ang engkanto. Muli itong naglaho na parang hindi kailanman naroon. Naiwan si Tatay Noli sa gitna ng kanyang bukid, hawak ang supot ng ginto at dala ang bigat ng isang pangakong hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sa kanyang puso, unti-unting nabuo ang isang katotohanan. Ang biyayang kanyang tinatanggap ay hindi lamang simpleng tulong. Ito ay isang kasunduan. At sa bawat araw na lumilipas, siya ay papalapit sa araw na kailangan niyang tuparin ang kanyang bahagi. Lumipas ang mga araw na tila mas magaan ang pamumuhay ng pamilya ni Tatay Noli. Ngunit sa kanyang kalooban ay may unti-unting bumibigat na pakiramdam. Ang supot ng ginto na kanyang natanggap ay nagbigay sa kanila ng sapat na pagkain, bagong kagamitan sa bukid at kaunting ipon para sa kinabukasan. Si Lina ay nakakapag-aral na ng maayos at si Aling Sela ay hindi na kailangang mag-alala araw-araw kung ano ang ihahain sa hapag. Ngunit sa kabila ng mga biyayang ito, hindi mapalagay ang isipan ni Tatay Noli. Tuwing gabi, madalas siyang magising at lumabas ng kubo upang pagmasdan ang kanyang bukirin. Hindi na siya natutuwa tulad ng dati sa sigla ng kanyang mga pananim. Sa halip, pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya, hindi nakikita ngunit ramdam. Isang gabi, habang siya'y nakaupo sa ilalim ng punong mangga, muling nagpakita ang maliit na kumikislap na nilalang. Hindi na nagulat si Tatay Noli. "Bumalik ka na naman," sabi niya. "Ako'y laging narito," sagot ng nilalang. "Bantay kayo ng lupa, hindi ba?" tanong ni Tatay Noli. Tumango ang nilalang. "Kung ganoon, alam mo ang mangyayari sa akin," sabi niya. Sandaling natahimik ang nilalang. "Alam namin ang maaaring mangyari," sagot nito. "Sabihin mo sa akin ang totoo," giit ni Tatay Noli. "Ano ang hihingin ng engkantong iyon?" Dahan-dahang lumutang ang nilalang sa kanyang harapan. "Hindi iyon isang bagay na basta sinasabi," tugon nito. "Dumarating iyon sa tamang panahon." "Pero paano kung hindi ko kayanin?" tanong ni Tatay Noli, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. "Kung ganoon," sagot ng nilalang, "mawawala ang lahat." Nanlamig ang kanyang katawan. "Lahat?" ulit niya. "Ang biyaya, ang ani, ang kasaganaan," paliwanag ng nilalang. "At maaaring higit pa roon." Napayuko si Tatay Noli. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang para siyang nahulog sa isang bagay na hindi niya lubos na nauunawaan. "Ayaw kong mawala ang lahat," bulong niya. "Hindi para sa akin, kundi para sa pamilya ko." "Kung ganoon," sabi ng nilalang, "dapat mong ihanda ang iyong sarili." "Paano?" "Sa pamamagitan ng pagiging matatag," sagot nito. "Hindi lahat ng pagsubok ay nasusukat sa lakas ng katawan. Kadalasan, ito ay nasusukat sa tibay ng puso." Tahimik si Tatay Noli. Sa kanyang isip naglalaro ang maraming tanong. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, ang nilalang ay unti-unting naglaho. Naiwan siyang mag-isa sa dilim. Kinabukasan, mas maaga siyang pumunta sa bukid. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya agad nagsimulang magtrabaho. Sa halip, tumayo siya sa gitna ng kanyang taniman at tahimik na nag-isip. Kung darating ang araw na iyon, handa ba ako? Tanong niya sa sarili. Habang siya'y nakatayo,
napansin niyang may isang bahagi ng kanyang bukirin na tila hindi kasing sigla ng iba. Ang mga palay roon ay bahagyang nakayuko at ang lupa ay tila mas tuyo. Lumapit siya at sinuri ito. Bakit kaya ganito? Bulong niya. Hinukay niya ang lupa at napansin niyang may kakaibang ugat na tila hindi pangkaraniwan. Itim at matigas, parang hindi bahagi ng kanyang pananim. Napakunot ang kanyang noo. Hindi pa niya ito nakikita dati. May mali, sabi niya. Sa sandaling iyon, may narinig siyang mahinang bulong mula sa hangin. Hindi lahat ng biyaya ay walang kapalit. Napalingon siya, ngunit wala siyang nakita. Bigla siyang kinabahan. Mabilis niyang tinabunan ang kakaibang ugat at tumayo. Sa kanyang dibdib, muli niyang naramdaman ang bigat ng pangamba. Pag-uwi niya sa kubo, sinalubong siya ni Lina na may ngiti. Tatay, nakabili po si nanay ng bigas at ulam. Masarap daw po ang kakainin natin mamaya. Napangiti si Tatay Noli, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Maganda yan, anak, sagot niya. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak, may isang bagay siyang napagtanto. Hindi lamang siya ang maapektuhan ng kanyang mga desisyon, kasama ang kanyang pamilya. At kung darating ang araw na kailangan niyang pumili, ano ang pipiliin niya? Ang kapakanan ng kanyang pamilya o ang pagtupad sa pangakong hindi niya lubos na nauunawaan? Sa gabing iyon, muling tumingin si Tatay Noli sa kanyang bukirin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lamang ito isang taniman. Isa na itong lihim na unti-unting nagbubukas. At sa loob nito, may panganib na hindi pa niya nakikita ng buo. Hindi na naging payapa ang mga sumunod na araw para kay Tatay Noli. Sa bawat pag-apak niya sa kanyang bukirin, tila may kakaibang bigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Hindi na lamang ito simpleng lupa na kanyang sinasaka. Isa na itong lugar na may lihim na unti-unting nagpapakita ng sarili. Hindi niya makalimutan ang itim na ugat na kanyang nakita sa isang bahagi ng bukid. Kinabukasan, agad siyang nagtungo roon. Tahimik ang paligid, ngunit may kakaibang pakiramdam na parang may nagmamasid sa kanya. Lumuhod siya at muling hinukay ang lupa sa lugar na iyon. Ngunit sa kanyang pagtataka, wala na roon ang itim na ugat. Malinis ang lupa, parang walang kakaibang nangyari. Napakunot ang kanyang noo. Hindi maaaring nagkamali ako. Bulong niya. Sinuri niya ang paligid, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Ang mga palay ay muling mukhang malusog, at ang lupa ay tila normal. Ngunit hindi siya mapakali. Habang siya ay nakayuko, bigla niyang naramdaman ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang tumayo at lumingon. Sa di kalayuan, sa pagitan ng mga puno, may nakita siyang anino. Isang anyo ng tao, ngunit hindi malinaw. Hindi ito gumagalaw. Tila nakatingin lamang sa kanya. Tao ba yan? Mahina niyang tanong sa sarili. Dahan-dahan siyang lumapit, ngunit habang siya'y papalapit, ang anino ay unti-unting naglaho. Parang usok na tinangay ng hangin. Napahinto si Tatay Noli. Sa kanyang dibdib, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi na ito basta-basta pangamba. May kasama na itong takot. Sa araw ding iyon, napansin niya ang isa pang kakaiba. Ang bahagi ng kanyang bukid na dati may itim na ugat ay tila hindi na kasing sigla ng iba. Bagamat hindi pa halata, may bahagyang pagbabago sa kulay ng mga dahon, tila may unti-unting naninilaw. May nangyayari dito, sabi niya. Hindi na siya nagtagal pa sa bukid at agad siyang umuwi. Pagdating niya sa kanilang kubo, nadatnan niyang masaya si Lina at abala si Aling Sela sa paghahanda ng pagkain. Tatay, dumating po si Mang Isko kanina, sabi ni Lina. Sabi niya, ang ganda raw po ng ani ninyo ngayon. Ngumiti si Tatay Noli, ngunit pilit lamang. Ganun ba? Sagot niya. Habang sila'y kumakain,
Tahimik si Tatay Noli. Napansin ito ni Aling Sela. Bakit parang may iniisip ka? Tanong nito. Wala siyang nais sabihin sa kanila. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang pamilya. Wala yon, sagot niya. Napagod lang ako. Ngunit hindi kumbinsido si Aling Sela. Mag-ingat ka sa bukid, dagdag nito. Minsan, hindi lahat ng biyaya ay basta na lang dumarating. Napatingin si Tatay Noli sa kanyang asawa. Parang may alam ito. O marahil, ramdam lamang nito ang kanyang pinagdadaanan. Kinagabihan, muli siyang lumabas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya naghintay ng liwanag. Sa halip, siya ang naghahanap. Lumakad siya patungo sa bahagi ng bukid kung saan niya nakita ang anino. Tahimik ang paligid. Ngunit bigla niyang narinig ang isang mahinang tinig. Hindi lahat ay dapat tinatanggap. Napalingon siya. Sa likod ng isang puno, may isang matandang lalaki na nakasuot ng maruming kasuotan. Ang kanyang mukha ay kulubot at ang kanyang mga mata ay tila puno ng babala. Sino ka? Tanong ni Tatay Noli. Ako ang nakakita sa nangyari sa lupang ito, sagot ng matanda. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Dahan-dahang lumapit ang matanda. Ang lupang ito ay hindi basta lupa lamang, sabi nito. Matagal na itong binabantayan, hindi lamang ng mabubuting nilalang. Nanlamig si Tatay Noli. May iba pa bang engkanto? Tanong niya. Higit pa roon, sagot ng matanda. May mga nilalang na naiinggit sa biyayang natatanggap mo. Bakit ako? Tanong niya. Dahil ikaw ang pinili, sagot ng matanda. At ang pagpili na iyon ay hindi lamang biyaya, ito rin ay panganib. Tahimik si Tatay Noli. Ang itim na ugat na nakita mo, dagdag ng matanda, ay simula pa lamang. Napahigpit ang kanyang pagkakahawak sa kanyang damit. Ano ang mangyayari? Tanong niya. Kapag tuluyang kumalat iyon, sagot ng matanda, ang lupa mo ay hindi na magbubunga at ang biyayang natanggap mo ay maaaring maging sumpa. Napaatras si Tatay Noli. Paano ko ito mapipigilan? Tanong niya. Ngunit hindi sumagot ang matanda. Sa halip, unti-unti itong naglaho sa dilim, katulad ng aninong kanyang nakita kanina. Naiwan siyang mag-isa, puno ng takot at pagkalito. Sa gabing iyon, hindi na siya nakatulog. Sa kanyang isip, nagsimula nang magtagpo ang mga piraso ng lihim, ang engkantong mamimili, ang mahiwagang nilalang, at ang aninong nagmamasid sa kanyang bukid. Hindi lahat ng ito ay kakampi niya. At sa bawat araw na lumilipas, ang laban ay papalapit ng papalapit. Isang laban na hindi lamang para sa kanyang ani, kundi para sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Sumikat ang araw na tila may dalang kakaibang bigat sa paligid. Maagang nagising si Tatay Noli, ngunit hindi tulad ng dati, hindi sigla ang bumungad sa kanyang damdamin, kundi pag-aalala. Hindi niya makalimutan ang sinabi ng matandang lalaki kagabi. Ang itim na ugat ay simula pa lamang. Agad siyang nagtungo sa bukid, dala ang determinasyong alamin ang katotohanan. Pagdating niya roon, hindi na niya kailangang maghanap pa. Ang bahagi ng kanyang taniman na dati bahagyang naninilaw ay ngayon ay mas malinaw na ang pagbabago. Ang mga dahon ay unti-unting kumukulubot at ang lupa ay tila nawawalan ng buhay. Lumuhod siya at hinukay ang lupa at doon niya muling nakita ang itim na ugat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lamang iisa. Marami na ito. Nagkakabit-kabit, parang mga ugat na unti-unting kumakalat sa ilalim ng kanyang lupa. Napaatras si Tatay Noli. Hindi ito maganda,
Bulong niya. Habang siya'y nakatitig sa lupa, bigla niyang narinig ang isang malamig na tinig mula sa likuran. Hindi mo mapipigilan niyan. Napalingon siya. Naroon ang anino, ngunit ngayon ay mas malinaw na. Isa itong lalaking maitim ang kasuotan, matangkad, at may mga mata ang tila walang buhay. Ang kanyang presensya ay nagdudulot ng kakaibang lamig sa paligid. "Sino ka?" tanong ni Tatay Noli, pilit na pinatatatag ang kanyang loob. "Ako ang nararapat sa lupang ito," sagot ng lalaki. "Hindi ang engkantong tumulong sa iyo." Nanlamig si Tatay Noli. "Engkanto ka rin?" tanong niya. Ngumiti ang lalaki, isang ngiting walang kabutihan. "Ako ang kabaligtaran nila. Hindi na kailangang ipaliwanag pa." Alam ni Tatay Noli na ang nilalang na nasa harap niya ay hindi mabuti. "Bakit mo ginagawa ito?" tanong niya. "Dahil ang biyayang natanggap mo ay hindi para sa iyo," sagot nito. "At kung hindi mo kayang bayaran ang kapalit, kukunin namin ang lahat." Napahigpit ang kanyang mga kamay. "Hindi ko hiningi ang lahat ng ito," sabi niya. "Ngunit tinanggap mo," malamig na sagot ng nilalang. Natahimik si Tatay Noli. Hindi niya maitanggi iyon. "May paraan pa," dagdag ng nilalang. "Sumama ka sa amin." "Sumama?" ulit ni Tatay Noli. "Ibigay mo ang lupa," sabi nito. "At hahayaan naming mabuhay ang iyong pamilya ng payapa." Napatingin si Tatay Noli sa kanyang bukid. Ito ang bunga ng kanyang paghihirap. Ito ang kanyang buhay. "At kung hindi," tanong niya. "Unti-unti naming kukunin ang lahat," sagot ng nilalang. "Simula sa iyong ani hanggang sa iyong pamilya." Nanlambot ang kanyang tuhod. Ngunit hindi siya umatras. "Hindi ko ibibigay ang lupa ko," matatag niyang sagot. Saglit na natahimik ang nilalang. Pagkatapos ay ngumiti ito. Ngunit mas madilim ang ngiting iyon. "Kung ganoon, magsisimula na ang tunay mong pagsubok." Sa isang iglap, naglaho ang nilalang. Kasabay nito, tila kumalat ang lamig sa buong bukirin. Napansin ni Tatay Noli na ang mga itim na ugat ay bahagyang gumalaw, parang buhay. Napaatras siya. "Diyos ko," bulong niya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang tumakbo pa uwi. Pagdating niya sa kubo, nadatnan niya sina Aling Sela at Lina. "Tay, anong nangyari?" tanong ni Lina nang makita ang kanyang itsura. Hingal na hingal si Tatay Noli. "Kailangan nating mag-ingat," sabi niya. "Bakit?" tanong ni Aling Sela. Hindi na niya kayang itago pa ang lahat. Isinalaysay niya ang lahat. Ang engkanto, ang biyaya, ang itim na ugat, at ang nilalang na nagbabanta sa kanila. Tahimik na nakinig ang mag-ina. Pagkatapos niyang magsalita, walang umimik. Sa wakas, si Lina ang nagsalita. "Tatay, hindi po kita iiwan," sabi nito, may tapang sa tinig. Napatingin si Tatay Noli sa kanyang anak. "Anak," bulong niya. "Kung laban ito," dagdag ni Lina, "lalaban tayo." Napaluha si Tatay Noli. Ngunit si Aling Sela ay may ibang iniisip. "Hindi ito basta laban," sabi nito. "May kapangyarihang hindi natin kayang labanan mag-isa." "Kung ganoon, ano ang gagawin natin?" tanong ni Tatay Noli. Tahimik si Aling Sela. Pagkatapos ay dahan-dahan itong nagsalita. "Hanapin natin ang tumulong sa iyo." Napatingin si Tatay Noli sa kanya. "Ang engkanto," sabi niya. Tumango si Aling Sela. Kung siya ang nagbigay ng biyaya, baka siya rin ang makakatulong sa atin. Sa sandaling iyon, muling nagkaroon ng direksyon ng kanilang pag-asa. Ngunit sa labas ng kanilang kubo, sa gitna ng bukirin,
Ang mga itim na ugat ay patuloy na gumagapang sa ilalim ng lupa at sa bawat galaw nito, papalapit ng papalapit ang panganib. Hindi na ito simpleng pagsubok ng buhay. Ito ay isang laban sa pagitan ng liwanag at dilim. At sa gitna nito, si Tatay Noli ang kailangang pumili kung hanggang saan ang kaya niyang isakripisyo. Hindi na nag-aksaya ng oras si Tatay Noli kinabukasan. Kasama sina Aling Sela at Lina, nagtungo siya sa Bukirin ng mas maaga kaysa dati. Hindi na nila kayang maghintay pa, kailangan nilang mahanap ang engkantong tumulong sa kanila. Tahimik ang paligid, ngunit may kakaibang lamig na bumabalot sa hangin. Ang dating masiglang taniman ay tila unti-unting pinanghihinaan. May ilang bahagi na ngayon ang lantaran ng naninilaw. Dito nagsimula, sabi ni Tatay Noli, habang itinuturo ang bahagi ng lupa kung saan niya nakita ang itim na ugat. Lumuhod siya at muling hinukay ang lupa. Muli nilang nakita ang mga ugat. Ngayon ay mas makapal at mas marami na. Parang may sariling buhay. Marahang gumagalaw sa ilalim ng lupa. Napaatras si Lina. "Tatay, parang gumagalaw," nanginginig niyang sabi. Hinawakan siya ni Aling Sela. "Magdasal ka," bulong nito. Tumayo si Tatay Noli at tumingin sa paligid. "Magpakita ka," malakas niyang sabi. "Kung naririto ka, tulungan mo kami." Saglit na walang nangyari. Ngunit maya-maya, isang liwanag ang unti-unting sumibol mula sa gitna ng bukirin. Ang parehong liwanag na kanyang nakita noon. Unti-unti itong lumaki hanggang sa nag-anyong tao. Naroon ang engkantong mamimili. Tahimik itong nakatayo, nakatingin kay Tatay Noli at sa kanyang pamilya. "Tinawag mo ako," sabi nito. Lumapit si Tatay Noli. "Kailangan ko ng tulong," direkta niyang sabi. Napatingin ang engkanto sa lupa. "Nararamdaman ko," sagot nito. "Kumakalat na ang dilim. May masamang nilalang," dagdag ni Tatay Noli. "Gusto niyang kunin ang lupa ko." "Hindi lamang ang lupa mo," sabi ng engkanto. "Pati ang biyayang narito." Tahimik si Aling Sela at Lina, ngunit ramdam ang kanilang kaba. "Paano namin ito mapipigilan?" tanong ni Tatay Noli. Dahan-dahang tumingin ang engkanto sa kanya. "May paraan," sabi nito. "Sabihin mo," agad na sagot ni Tatay Noli. Ngunit hindi agad nagsalita ang engkanto. Sa halip, tumingin ito kay Lina. At sa sandaling iyon, parang may malamig na dumaan sa katawan ni Tatay Noli. "Hindi," bulong niya. Umiti ng bahagya ang engkanto, ngunit hindi ito masayang ngiti. "Ang lupang ito ay buhay," sabi nito. "At ang dilim na kumakalat ay nangangailangan ng isang kapalit upang mapigil." "Anong kapalit?" tanong ni Aling Sela, nanginginig ang tinig. Dahan-dahang sumagot ang engkanto. "Isang pusong walang bahid ng kasakiman." Napatingin silang lahat kay Lina. "Hindi!" malakas na sabi ni Tatay Noli. "Hindi ko ibibigay ang anak ko." Tahimik ang engkanto. "Hindi ko siya kukunin," sabi nito. Ngunit kailangan niya ang mag-alay ng kanyang lakas. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Lina. "Ang kanyang dalisay na puso ang makakapigil sa pagkalat ng dilim, paliwanag ng engkanto. Ngunit kapalit nito, mawawala ang kanyang lakas." Nanlambot si Tatay Noli. "Hindi ko kaya iyon," bulong niya. "Tatay," mahinang sabi ni Lina. Napatingin siya sa kanyang anak. "Kung ito ang makakapagligtas sa atin, gagawin ko," sabi nito. Napaluha si Tatay Noli. "Hindi," sabi niya. "Hindi kita hahayaan." Ngunit lumapit si Lina at hinawakan ang kanyang kamay. "Tatay, ginawa mo na ang lahat para sa akin," sabi niya. "Ngayon ako naman."
Hindi makapagsalita si Tatay Noli. Sa kanyang puso, parang may dalawang puwersang naglalaban. Ang pagmamahal sa kanyang anak at ang pangangailangang iligtas ang kanyang pamilya. Tandaan mo, sabi ng engkanto, ang desisyong ito ay hindi ko ipinipilit. Kayo ang pipili. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay tila tumigil. At sa ilalim ng kanilang mga paa, ang mga itim na ugat ay patuloy na gumagalaw. Dahan-dahang napaluhod si Tatay Noli. Hindi niya alam kung paano haharapin ang ganitong pagsubok. May iba pa bang paraan? Tanong niya. Halos pabulong. Matagal bago sumagot ang engkanto. Mayroon, sabi nito. Ngunit iyon ay mangangailangan ng higit pang sakripisyo. Napatingin si Tatay Noli. Ano yon? Dahan-dahang tumingin ang engkanto sa kanya. Ang buhay na nagpasimula ng kasunduang ito ay maaaring siyang magtapos nito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ako? Bulong niya. Tumango ang engkanto. Kung pipiliin mong ikaw ang mag-alay, sabi nito, mawawala ang dilim. Ngunit mawawala ka rin sa mundong ito. Napayuko si Tatay Noli. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang kanyang mundo. Sa kanyang harapan, dalawang landas ang nakabukas. Ang isakripisyo ang kanyang anak o ang isakripisyo ang kanyang sarili. Walang madaling piliin. Walang tamang sagot. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang pinakamabigat na pagsubok sa kanyang buong buhay. At sa gitna ng katahimikan, kailangan niyang magpasya. Tahimik ang buong paligid. Ang hangin ay tila huminto. At ang bawat tibok ng puso ni Tatay Noli ay malinaw niyang naririnig sa kanyang dibdib. Sa kanyang harapan ay ang kanyang anak na si Lina. Walang takot, handang ialay ang sarili. Sa kabilang banda ay ang engkantong naghihintay ng kanyang sagot. Hindi niya kayang magsalita agad. Unti-unti siyang tumayo at lumapit kay Lina. Hinawakan niya ang mukha ng kanyang anak. Pinagmasdan ang inosente nitong mga mata. Anak? Mahina niyang sabi, nanginginig ang kanyang tinig. Hindi kita kayang isakripisyo. Ngumiti si Lina, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Tatay, hindi ito sakripisyo kung para sa inyo, sagot nito. Ngunit umiling si Tatay Noli. Hindi, marin niyang sabi. Ang magulang ang dapat nagsasakripisyo para sa anak, hindi ang kabaligtaran. Napaluha si Lina. Tatay, ngunit niyakap siya ni Tatay Noli. Mahigpit. Parang ayaw na siyang pakawalan. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumayo at humarap sa engkanto. Napagdesisyonan ko na, sabi niya. Tahimik ang engkanto, nakatingin lamang sa kanya. Ako ang mag-aalay, dagdag ni Tatay Noli. Napasinghap si Aling Sela. Noli, hindi! Sigaw niya. Ngunit tumingin si Tatay Noli sa kanyang asawa. Alagaan mo sila, mahina niyang sabi. Ito lang ang paraan. Napaluha si Aling Sela. Hindi namin kaya kung wala ka... Bulong nito. Ngunit ngumiti si Tatay Noli. Isang ngiting puno ng pagmamahal at pagtanggap. Mas kakayanin ninyo kaysa mawala siya, sabi niya, sabay tingin kay Lina. Tahimik na umiiyak si Lina. Hindi po, ayoko po, sabi nito. Ngunit lumapit si Tatay Noli at hinawakan ang kanyang mga kamay. Anak, tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa puso, sabi niya. Hindi na napigilan ni Lina ang kanyang pag-iyak. Niyakap niya ang kanyang ama ng mahigpit. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahang humiwalay si Tatay Noli. Huminga siya ng malalim at humarap muli sa engkanto. Handa na ako, sabi niya. Ang engkanto ay tumingin sa kanya ng matagal. Sa unang pagkakataon, tila may paggalang sa kanyang mga mata.
Sigurado ka ba? Tanong nito. Wala nang mas mahalaga pa sa pamilya ko, sagot ni Tatay Noli. Tumango ang engkanto. Kung ganoon, magsisimula na. Unti-unting lumiwanag ang paligid. Ang liwanag ay nagmula sa lupa. Parang ang mismong bukirin ay sumasagot sa kanyang pasya. Sa ilalim ng kanyang mga paa, ang mga itim na ugat ay biglang gumalaw. Ngunit sa pagkakataong ito, tila sila'y natatakot. Ang liwanag ay unti-unting kumalat sa buong bukirin. At sa gitna nito, si Tatay Noli ay nagsimulang mapalibutan ng maliwanag na sinag. Paalam? Mahina niyang sabi. Ama! Sigaw ni Lina. Ngunit hindi na siya lumingon. Unti-unti, ang kanyang katawan ay nagliwanag. Hanggang sa siya'y naging bahagi ng liwanag na bumalot sa lupa. Sa isang iglap, nawala siya. Tahimik ang paligid. Ang liwanag ay unti-unting humina. At sa kanilang harapan, ang bukirin ay bumalik sa dati nitong anyo, malusog, luntian, at buhay na buhay. Ang mga itim na ugat ay tuluyang naglaho. Ngunit kapalit nito, wala na si Tatay Noli. Napaluha si Aling Sela at Lina. Sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, tahimik na nakatayo ang engkanto. Natapos na ang kasunduan, sabi nito. Ngunit bago pa ito tuluyang maglaho, tumingin ito kay Lina. Ang alaala niya ay mananatili sa lupang ito, dagdag nito. At sa isang iglap, naglaho rin ang engkanto. Naiwan ang mag-ina sa gitna ng bukirin. Isang lupang muling nabuhay. Ngunit kapalit ng buhay ng isang ama. Sa katahimikan ng hangin, tila may bumubulong. Ang tunay na kabayanihan ay hindi nasusukat sa lakas, kundi sa kakayahang magmahal ng higit sa sarili. Lumipas ang mga araw matapos ang sakripisyong ginawa ni Tatay Noli. Ang dati tahimik na kubo ay napalitan ng lungkot at pananabik. Sa bawat sulok ng kanilang tahanan, naroon ang alaala niya. Ang kanyang tinig, ang kanyang ngiti, at ang kanyang walang sawang pagmamahal. Ngunit sa kabila ng kanilang pagdadalamhati, may isang bagay na hindi nila maitatanggi. Ang lupang iniwan ni Tatay Noli ay patuloy na nagbibigay buhay. Ang bukirin ay naging masagana. Ang mga palay ay laging puno at mabigat, at ang mga kamote ay patuloy na lumalaki ng higit sa inaasahan. Hindi na sila naghirap tulad ng dati. Ngunit para kay Aling Sela at Lina, ang kasaganahan ay walang saysay kung wala si Tatay Noli. Isang umaga, habang naglalakad si Lina sa bukirin, napansin niyang may kakaibang liwanag sa isang bahagi ng lupa. Ang mismong lugar kung saan naganap ang sakripisyo ng kanyang ama. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa gitna ng lupa, may isang maliit na usbong na kakaiba sa lahat. Hindi ito palay o kamote. Ito ay isang halaman na kumikislap sa ilalim ng araw. Lumuhod si Lina at marahang hinawakan ito. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang init. Parang yakap ng isang taong matagal na niyang hindi nararamdaman. Tatay! Bulong niya. Unti-unting pumatak ang kanyang luha. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi ito puro lungkot. May kasama itong kapayapaan. Parang sinasabi ng kanyang puso, narito pa rin siya. Mula noon, inalagaan ni Lina ang mahiwagang halaman. Araw-araw niya itong dinidiligan at kinakausap. At sa bawat paglipas ng araw, ito ay lumalaki at lalo pang kumikislap. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa buong baryo. Ang lupain ni Tatay Noli ay hindi na lamang basta bukirin. Ito ay naging simbolo ng biyaya at sakripisyo. Maraming tao ang humanga sa kanyang ginawa. Ngunit para kay Lina, hindi ito alamat. Ito ay kwento ng kanyang ama. Isang araw, habang siya'y nag-aalaga ng halaman, may narinig siyang pamilyar na tinig. Lumaki ka na. Napalingon siya.
Sa kanyang harapan ay ang engkanto, ang parehong nilalang na naging bahagi ng kanilang kapalaran. Hindi na siya natakot. "Bumalik ka," sabi niya. "Oo," sagot ng engkanto. "Panahon na upang tapusin ang lahat." Napatingin si Lina sa halaman. "Ano ito?" tanong niya. "Yan ang bunga ng sakripisyo ng iyong ama," sagot ng engkanto. "Isang buhay na alaala." "Buhay?" ulit niya. Tumango ang engkanto. Ang kanyang diwa ay naging bahagi ng lupang ito. Paliwanag nito. At sa pamamagitan ng halaman na yan, patuloy siyang magbibigay ng biyaya. Napaluha si Lina, ngunit ngumiti siya. Kung ganoon, hindi siya tuluyang nawala, sabi niya. "Hindi," sagot ng engkanto. "Ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala." Tahimik silang dalawa. Pagkatapos ay muling nagsalita ang engkanto. "Lina," sabi nito, "ikaw na ngayon ang tagapangalaga ng lupang ito." Nagulat siya. "Ako po?" Tumango ang engkanto. "Nasa iyo na ang lakas ng iyong ama," sabi nito. "Hindi bilang kapangyarihan, kundi bilang puso." Napahawak si Lina sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kakaibang tapang. "Pangangalagaan ko po ito," sabi niya. Ngumiti ang engkanto. "Alam ko." Unti-unti itong naglaho, kasabay ng marahang pagliwanag ng paligid. Mula noon, ipinagpatuloy ni Lina ang sinimulan ng kanyang ama. Kasama si Aling Sela, pinangalagaan nila ang bukirin. Hindi nila ito ginamit upang magpayaman lamang, kundi upang tumulong din sa iba. Ang mga nangangailangan ay binibigyan nila ng ani. Ang mga nagugutom ay pinapakain nila. At ang lupang iyon ay naging simbolo ng kabutihan. Sa bawat ani, sa bawat bunga ng lupa, naroon ang alaala ni Tatay Noli, isang ama na nagmahal ng higit sa kanyang sarili. Isang magsasaka na pinili ang tama kahit mahirap. At isang tao na ang puso ay naging ilaw, na patuloy na nagbibigay liwanag sa iba. Sa huli, ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa kanyang pagkawala. Bagkus, doon ito nagsimula. Sa bawat pusong natutong magmahal, magsakripisyo at magbigay. At sa tahimik na ihip ng hangin sa bukirin, tila may bumubulong. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa kabutihang naiiwan sa puso ng iba. Wakas,